Ang Pilipinas? Sigurado akong magiging kasing gulo lang ito ng Vietnam at Cambodia. Ang linyang ito ay lumabas sa aking bibig sa loob ng eroplano, bitbit ang isang pagod na puso. Kaming tatlo sina Eva, Latte, at Nu ay mga estudyanteng Olandes na may pangarap na magkaroon ng isang dream graduation trip sa Timog Silangang Asya. Ngunit ang katotohanan sa Vietnam at Cambodia ay puno ng amoy ng usok mula sa magulong daloy ng trapiko, mga presyong pangturista lamang, at mga tingin mula sa mga estranghero na higit na tumitingin sa amin bilang biktima kaysa kaibigan. Nang bumaba ang eroplano sa Maynila, hindi kami nakaramdam ng kaba o pagkasabik, tanging isang ideya lamang ang paulit-ulit sa aming isip. Magtiis pa ng 3 araw at pagkatapos ay bumalik na sa Europa. Hindi namin alam na ang bansang aming hinatulan ng hindi makatarungan ay magbibigay sa amin ng isang aral na magbabago sa paraan ng aming pagtingin sa mga tao sa buong buhay. 3 araw bago bumaba ang eroplano sa Maynila, hindi kami lumilipad sa himpapawid ng Pilipinas, kundi abala pa rin sa maalikabok na kalsada ng Hanoi. Ang mga ingay ng motorsiklo ay nakikipagpaligsahan sa busina ng mga truck at ang itim na usok ay walang tigil na inilalabas sa likuran nila. Nakaupo ako sa isang masikip na bangko, nakikipagsiksikan kina Latte at Nu, habang ang isa kong kamay ay nakatakip sa aking bibig at ilong. Ang amoy ng langis ay halo sa amoy ng mainit na lupa at isang amoy na hindi namin maipaliwanag. Ayos lang, bukas makikita na natin ang tunay na Halong Bay ha? Ngumiti si Latte upang bigyan kami ng lakas ng loob. Kaming tatlo ay nakita na ang mga larawan ng Halong Bay sa mga libro ng kasaysayan. Iniisip ang isang umaga na may manipis na ulap na lumulutang sa ibabaw ng mga gintong bato na unti-unting tinatamaan ng sikat ng araw sa mga balkonahe at haligi. Iyon ang dahilan kung bakit kami pumunta sa Vietnam. Kinabukasan, gumising kami bago pa man lumiwanag ang langit. Sumakay kami sa parehong cyclo patungong Halong Bay. Ang hangin ay malakas na sumasalpok sa aming mukha, ngunit nakatulong ito upang takpan ang amoy ng usok. Nang huminto ang sasakyan, nakita namin ang mahabang pader ng bato at mga haligi na may detalyadong ukit parang sa panaginip. Ngunit sa sandaling tumapak ang aming paa sa lupa, ang pangarap ay napalibutan ng mga sigawan. Hey, you! Buy souvenir! Mango? Postcard? Lady buy! Napalibutan kami ng mga nagtitinda. Maliliit na kamay ang humihila sa aming braso at bag. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pawis at pag-asa na makapagbenta ng kahit ano. Naiintindihan namin na kailangan nilang kumita ng pera, ngunit bawat hakbang ay parang kailangan naming lumusot sa isang pader ng mga alok na bumili. Kaya't ang ganda ng mga sinaunang bato ay nabalutan ng isang layer ng kaguluhan na hindi pa namin nakasanayan. Nang pumasok kami ng mas malalim, nagsimulang lumitaw ang kapayapaan, ngunit sa mga sulok ay may mga lumang bote ng tubig na nakatago at mga plastic na bag na nakakabit sa mga ugat ng puno. Tinaas ko ang aking ulo at tiningnan ang matataas na bato, at pagkatapos ay yumuko upang makita ang basura sa ilalim ng aking mga paa. Isang kakaibang pakiramdam ang humalo kapwa paghanga at panghihinayang. Sa pagbalik, naghihintay ang parehong cyclo. Ngumiti ang driver, ngunit nang sabihin namin ang patutunguhan, sinabi niya ang presyo na halos doble ng presyo namin kaninang umaga. Hindi naman ganoon ang presyo kaninang umaga ah? Tanong ni Nu ng magalang. Tumawa lang siya at maikling sumagot. Magkaiba ang presyo sa umaga at ngayon. Kailangan lang maintindihan ng mga turista. Nagkatinginan kami. Alam naming walang saysay ang pagtatalo, kaya pumayag kami na magbayad kahit masakit sa loob. Nang gabing iyon sa isang maliit na hostel, mahina ang ilaw ng umiikot na bentilador sa kisame, nakaupo kami sa paligid ng double-deck bed. Mula sa labas, paminsan-minsan ay naririnig ang tunog ng motorsiklo. Baka mali lang ang pinili nating araw? O nagkamali tayo ng tingin? Bulong ni Latte. O baka masyado lang tayong umasa? Sagot ko, kahit na hindi rin ako sigurado sa loob. Matagal nang tahimik si Nu, bago dahan-dahang nagsalita. Alam naming mahirap ang sitwasyon sa kanilang bansa, pero nakakapagod talaga kapag tinitingnan ka lang bilang isang ATM machine. Kinabukasan, nagpasya kaming mamasyal sa lokal na palengke. Umaasang maramdaman ang tunay na buhay ng mga tao sa halip na tingnan lamang ang mga sinaunang puok. Ang palengke ay puno ng kulay, kakaibang prutas na nakasalansan na parang bundok at sariwang karne na nakabitin. Ang amoy ng pampalasa ay halo sa amoy ng dugo at baho,
kaya't paminsan-minsan ay kailangan kong magpigil ng hininga. Ang daanan ay napakasikip kaya't kailangan naming makipagsiksikan sa mga estranghero sa halos bawat hakbang. Huminto kami upang subukan ang isang lokal na pagkain mula sa isang tindahan na mukhang pinakamaraming tao sa aming paningin. Ang sabaw ay kumukulo sa isang ulingan, mukhang tunay na tunay. Ngunit pagkaraan ng ilang oras, nagsimula ng kumulo ang aking tiyan at kinailangan kong maghanap ng banyo ng biglaan. Dahil sa kahihiyan at sakit, nawasak ang romansa ng salitang kumain na parang lokal sa loob lamang ng isang hapon. Kinahapunan, lumabas kami ulit ng hostel. Isang maliit na batang lalaki ang lumapit sa amin na may hawak na tumpok ng mga postcard. "Please sister, buy one," sabi niya sa Ingles na may punto. Tiningnan ko ang kanyang mga mata at lumambot ang aking puso. Dinukot ko ang aking pera upang bumili. Ngunit biglang may 2 o 3 bata pa ang tumakbo at dumagsa sa amin, nag-aalok ng mga brochure at dahon at sabay-sabay na nagsasalita upang hikayatin kaming bumili. Ang amoy ng pawis, ang init, at ang mga tingin mula sa mga matatanda na hindi kalayuan na nakatitig sa amin na parang sinusukat kung kailan kami muling lalamunin ng puso, ay nagsimulang magpahinga sa aking paghinga. Ibinigay ko ang isang papel na pera sa bata nang hindi man lang pumili ng postcard at mabilis na lumabas sa kanilang paligid. Tinulungan ba namin siya o ginagawa lang namin siyang umaasa sa ganitong uri ng pagtitinda? Ang ideyang ito ay biglang pumasok sa aking isip at naging dahilan upang mas lalo akong makaramdam ng pagkakasala. 3 araw sa Vietnam ang lumipas ng mabagal ngunit mabigat. Gabi-gabi, bumabalik kami sa aming tinutuluyan na may mga damit na basa sa pawis, sapatos na puno ng alikabok at puso na parang kinaskas ng paunti-unti. Alam namin na bawat isa ay kailangang magsikap upang mabuhay, ngunit ang pagiging estranghero na kailangang patuloy na protektahan ang sarili mula sa pabago-bagong presyo at mga tingin na tumitingin sa amin bilang pagkakataon para kumita ng pera ay nagdulot sa aming 3 na dahan-dahang isara ang aming puso. Noong huling gabi, bago lumipad patungong Cambodia, nakahiga si Nu na nakatingin sa kisame at mahinang nagsalita. Kung ganito rito, mag-iiba kaya sa susunod na lugar? Ang tanong na iyon ay nanatili sa dilim, walang sumagot. Ngunit ang maliliit na buto ng kawalan ng tiwala ay nakatanim na sa aming puso at lalo pa itong lalaki bago kami makarating sa Cambodia. Ang anunsyo sa eroplano ay nagsabi na bababa na kami sa Phnom Penh, ang kabisera ng Cambodia. Ang sikat ng araw na sumisikat sa bintana ay tila mainit at ang malinaw na asul na langit ay nagpagaan ng kaunti sa aming mabigat na puso mula sa Vietnam. "Tingnan mo, ang ganda siguro ng dagat," sabi ni Nu, habang pinapakita ang mga larawan ng malinaw na asul na isla sa Instagram. "Baka ito ang bagong simula ng ating trip," mahinang dagdag ni Latte. Kaming 3 ay sinubukang paniwalaan iyon. Nang lumabas kami sa airport, ang malaking kalsada sa harap ay mas moderno kaysa sa inaasahan. Ang mga billboard ng turismo ay nakahanay, may mga larawan ng puting bangka na nakaparada sa tabi ng asul-berdeng dagat, mga taong nakangiti na may hawak na niyog. Lahat ay tila sumisigaw na ito ang paraiso ng dagat. Tumawag kami ng taxi mula sa service point sa harap. Ang driver ay isang lalaking nasa edad na, nakasuot ng lukot-lukot na checkered shirt. Ngunit may malawak na ngiti at malakas na pagbati, kaya't naging magiliw ang atmosfera. "From Europe? Holiday?" tanong niya ng masigla. "Opo. Nagbabakasyon kami bago matapos ang pag-aaral," sagot ko. Tumawa siya at nagsimulang magsalita tungkol sa football at sa panahon sa Europa. Sumabay kami sa kanyang tawa, nakalimot na tingnan ang numero sa metro. Nang magsimulang bumagal ang sasakyan sa loob ng lungsod, ang pulang numero sa metro ay umakyat ng hindi karaniwan. Mas maikli pa ang distansya kaysa sa airport patungong Hanoi, ngunit ang pamasahe ay halos doble. "Bakit po ang mahal?" tanong ni Latte ng magalang. Nagkibit balikat ang lalaki. "May toll fee, traffic fee, tourist fee. Alam na po dito ng lahat." Ang salitang tourist fee ay nagpalubog muli sa aking puso. Nagbayad kami ng walang dagdag na salita dahil alam naming walang magbabago kahit magtalo pa kami. Kinagabihan, naglakad kami patungo sa isang lugar na may sikat na restaurant na inirekomenda ng mga tao sa internet. Ang restaurant ay pinalamutian ng mga makukulay na neon lights at ang dingding ay puno ng mga larawan ng mga influencer na nag-check-in doon. Nagpasya kaming subukan, umaasang mapapawi ng masarap na pagkain ang aming pagod.
Lumapit ang hostess na may malawak na ngiti. Welcome. Hindi pa kami nakaupo nang matagal ay inilapag niya ang makapal na menu sa harap namin. Gusto ko po sana ng vegetarian, sabi ni Nu sa malinaw na Ingles. Walang karne po, pwede ba? Sa pagkakataong ito, bahagyang gumalaw ang ngiti sa labi ng hostess. Tumawa siya at sumagot, nasa Cambodia po kayo. Hindi niyo susubukan ang aming sikat na inihaw na baboy? Ang isa pa niyang kasamahan sa likuran ay sumagot, oo nga, kung hindi ka kakain ng inihaw na baboy, bakit ka pa pumunta rito? May mahinang tawa ang lumabas, na parang may sinabi kaming nakakatawa at mali sa lugar. Agad kong ipinaliwanag na pinili naming kumain ng gulay dahil sa kalusugan at personal na paniniwala, hindi ito paglapastangan sa lokal na pagkain, ngunit hindi pa rin nagbago ang kanyang ekspresyon. Okay. Pero sinasabi ko sa iyo, ang espesyal na menu ngayon ay walang-walang karne. Kung gusto mong kumain, kailangan mong buksan ang iyong isip. Ang salitang kailangan mong ay nagparamdam sa akin na parang tinuturuan kami sa halip na tinatanggap. Nang magpasya kaming tumayo, nang hindi pa nakakapag-order ng kahit ano, lumapit ang isa pang empleyado at inilapag ang bill sa mesa. Service charge, maikli niyang sabi. Pero hindi pa kami kumakain ng kahit ano. Nakatingin lang kami sa menu, pilit na ipinaliwanag ni Latte. Uupo kayo. Gumamit ng aming mesa, ito ay service charge. Ang tono ng boses ay hindi partikular na nakatuon sa amin, ngunit ito ay napakalamig kaya't aming naramdaman. Nang lumabas kami sa restaurant, ang puso ko ay parang pinisil. Tahimik na nanguna si Nu bago biglang huminto. Nagsimulang umagos ang luha ng walang pahintulot. Hindi lang ito tungkol sa pera. Sabi niya na nanginginig ang boses. Parang wala kaming karapatang maging kami rito. Kinabukasan, nagpasya kaming sumakay ng bus upang subukang puntahan ang sinasabing pinakamagandang beach sa aming buhay. Ang terminal ng bus ay puno ng sigawan ng mga nagtitinda ng tiket. Ang bus na sasakyan namin ay makulay at malakas na lumalabas ang musika mula sa speaker sa tabi ng pinto. Ang driver ay nakaupo na pinipindot ang busina sa ritmo. Nang sumakay kami sa bus, ang amoy ng pawis, pagkain at amoy amag ng lumang upuan ay humalo kaya't halos hindi kami makahinga. May mga lumang supot ng pagkain at bote ng tubig na gumugulong sa sahig. Isang grupo ng mga kabataan ang nakaupo na sakop ang 2 o 3 upuan, nakikinig ng musika mula sa kanilang cellphone nang walang headphone. Ang tawa at sigawan ay pumapawi sa lahat ng ingay. Isang matandang babae ang sumakay sa susunod na hintuan. May dala siyang mabibigat na bag sa 2 kamay. Ang kanyang katawan ay nanginginig, ngunit walang bumangon upang pagbigyan siya. Naghanap siya ng bakanteng upuan at dahan-dahang umupo sa maliit na hagdan sa tabi ng pinto. Nagkatinginan kami ni Latte. Gusto naming bumangon, ngunit malayo ang aming upuan at kailangan naming makipagsiksikan sa mga taong nakaupo na hindi interesado. Bakit walang nakakakita? Bulong ni Nu, na parang tinatanong ang sarili kaysa sa iba. Bumaba kami ng bus na parang nahihilo at pagod. Halos makalimutan na namin na ang layunin namin ay maghanap ng pinakamalinaw na dagat sa aming buhay. Sa halip na maging excited, nagtalo kami. Hindi tungkol sa tanawin o beach, kundi kung masyado ba kaming umasa o sadyang nakakita lang kami ng isang lipunan na hindi pantay ang tingin sa mga estranghero. Nang gabing iyon, tahimik kaming nakaupo sa aming kalagitnaan ng presyo na inireserba ng maaga. Ang dilaw na ilaw ng bombilya ay nagpadilim sa lahat. Baka ganito talaga ang Timog Silangang Asya, dahan-dahang sabi ni Latte. Siguro mga batang Europeo lang kami na matigas ang ulo na naghahanap ng pangarap sa isang lugar na hindi naman talaga para sa amin. Dugtong ko. Hindi sumagot si Nu. Isinara lang niya ang kurtina at tinalikuran kami, ngunit nakita kong bahagyang nanginginig ang kanyang balikat. Hindi pa namin alam na ang malupit na hatol na ito sa buong rehiyon ay magbabago sa loob lamang ng ilang araw sa isang lugar na akala namin ay hindi rin magkakaiba. Ang pangalan nito ay Pilipinas. Ang tunog ng ding sa eroplano ay narinig kasabay ng anunsyo na nagsasaad na magsisimula na kaming bumaba sa Maynila. Nagsindi ang mga ilaw ng seatbelt sa buong hanay habang ang kalangitan sa labas ay nagsimulang maging kulay kahel ng isang dapit hapon sa Asya. Kinuha ni Nu ang kanyang telepono at nagmamadaling binuksan ang app ng booking ng flight. Mag-book na ba tayo ng flight pabalik sa Amsterdam mula Maynila? Kung masuwerte, baka may bakanting flight bukas. Tiningnan ni Latte ang maliit na screen na patuloy na naglo-load at dahan-dahang umiling. Hindi maganda ang net sa eroplano
at sigurado akong mahal ang adjustment fee. Sinandal ko ang aking ulo sa upuan at ipinikit ang aking mga mata. Bahala na, tiisin na lang natin ang 3 araw na ito. Ang Pilipinas ay sigurado namang hindi magkakaiba sa naranasan natin. Ang linyang ito ay lumabas kasama ng isang mahabang buntong hininga na parang isang hatol sa buong bansa mula sa isang taong hindi pa nakakatapak sa lupa nito kahit isang hakbang. Ang eroplano ay lumapag ng mas malambot kaysa sa inaakala. Sumunod kami sa iba pang pasahero sa mahabang walkway. Ang unang imahe na nakita namin ay ang sahig na makintab at malinis na makikita ang aming anino. Ang kisame ay mataas at maliwanag. Ang mga ilaw ay puti at malambot, hindi ang dilaw at malabo na ilaw na nakasanayan namin sa nakaraang 2 bansa. Ang tahimik, bulong nilate sa malaking lobby na puno ng mga taong naglalakad ngunit walang sigawan o reklamo. Tanging ang tunog ng gulong ng maleta at ang mga anunsyo sa oras. Ang pila sa immigration ay mahaba, parang isang ilog ng mga tao, ngunit ang lahat ay nakatayo ng maayos. May malinaw na tape na hadlang, walang sinubukang sumingit, walang nanunulak. Halos hindi kami nakarinig ng umiiyak na bata o nagrereklamo. Tiningnan kami ng opisyal ng passport sa pamamagitan ng kanyang salamin, mahinang ngumiti at bahagyang yumukod. "Mabuhay po! Welcome po!" Ang Ingles, na may bahagyang puntong Pilipino, ay nagpagaan sa aming puso nang hindi inaasahan. Pagkatapos makuha ang aming bagahe, nagpasya kaming dumaan sa banyo bago lumabas patungo sa lungsod. Ang mabigat na pinto ay itinulak. Sa loob ay may malalaking salamin na nakahanay, maliwanag at malinis, walang mantsa ng tubig, walang tumpok ng tissue sa sahig. Isang mahinang amoy ng panlinis ang lumulutang sa halip ng amoy na nakasanayan namin. Isang babaeng tagalinis na nakasuot ng light-colored na uniforme ang nakatayo sa isang sulok. Hindi niya kami tinitigan, hindi siya nagmamadali. Ngumiti lang siya ng bahagya at yumuko upang ipagpatuloy ang paglilinis ng counter na parang sinasabing malinis ang silid na ito dahil dapat itong malinis, hindi dahil may nag-utos. Tumayo ako at tiningnan ang sarili ko sa salamin ng matagal. Bigla kong naisip ang linyang sinabi ko sa eroplano. Ang Pilipinas ay sigurado namang hindi magkakaiba. Ngayon, pakiramdam ko ay masyadong mahina at bastos ang mga salitang iyon. Nang lumabas kami sa arrival hall, dumiretso kami sa tourist information counter. Ang sign na information ay malinaw na nakasulat sa Ingles. Isang dalaga ang nakatayo sa likod ng counter, maayos ang buhok, nakasuot ng dark blue suit. "Excuse me po, paano po kami makapunta sa lungsod? Sa may bandang Arroceros?" Tanong ko. Tinaas niya ang kanyang ulo at ngumiti ng natural bago bahagyang yumukod. "Mabuhay po, sa Arroceros po? Sumakay po kayo ng LRT at pagkatapos ay mag-transfer sa bus. Ipapakita ko po sa inyo sa mapa." Kumuha siya ng papel at gumuhit ng ruta isa-isang linya. Nilagyan niya ng bilog ang mga istasyon kung saan kailangan kaming bumaba. Nagpalit ng kulay ng ballpen sa transfer points at isinulat ang numero ng istasyon sa isang malinaw na sulat kamay. "Kung natatakot kayong maligaw, tandaan niyo po ang linyang ito. Maari po bang tumulong?" Ang karamihan po ng mga Pilipino ay masaya na tumulong. Sabi niya sabay mahinang tawa. Ang salitang masaya na tumulong ay nagpakuyom sa aking kamao nang hindi ko namamalayan na parang gustong maniwala ng aking puso ngunit takot pa ring madismaya muli. Nang makarating kami sa istasyon malapit sa maliit na hotel sa Arroceros, inihila namin ang aming maleta sa isang eskinita na puno ng mabangong amoy ng pagkain mula sa mga street vendor, ang mainit na ilaw mula sa maliliit na coffee shop at ang mahinang tawanan ng mga lokal. Huminto kami sa harap ng isang salamin na pinto na may nakasulat na boutique hostel. Agad na bumukas ang pinto at isang lalaking nasa edad 20, nakasuot ng light-colored na shirt, ang mabilis na lumapit sa amin. May malawak siyang ngiti ngunit malambot ang tingin. "Magandang araw po. Welcome po." Bahagya siyang yumukod bago kinuha ang aming maleta at inilagay sa tabi. Habang nagche-check-in, tumigil siya at sandaling tumingin sa amin bago nagtanong, "May gusto lang po sana akong itanong. Sa inyong 3 po, may kumakain po ba ng vegetarian o hindi kumakain ng ilang uri ng karne? Para po bukas sa almusal, makapaghanda po kami ng tama." Nanatili kaming tahimik sandali na parang huminto ang oras sa lobby. Mahina ang tunog ng aircon habang bumabalik sa aking isip ang alaala ng restaurant sa Cambodia. "Kaming 3 po," mahinang sagot ni Nu. Tumango ang lalaki na parang ang sagot na ito ay ang pinakakaraniwang bagay sa mundo. "Magaling po.
Marami po ditong vegetarian restaurants. Bibigyan ko po kayo ng mapa at bukas po sa hostel, magkakaroon po kami ng espesyal na vegetarian corner. Kumain po kayo ng komportable. Huwag po kayong mag-alala. Ang salitang huwag po kayong mag-alala sa Ingles na may puntong Pilipino ay biglang nagpainit sa aking mga tainga. Ang luha na pinipigilan ko mula pa sa Vietnam at Cambodia ay tila humihingi ng daan upang umagos. Nagkunwari si Latte na tumatawa at nagtago. Maraming salamat po. Hindi po kami sanay na may nagtatanong sa amin ng ganyan. Ngumiti siya at sumagot. Magkaiba po ang gusto ng bawat isa, pero ang tungkulin po namin ay gawin kayong pinakakomportable hanggat maaari. Nang gabing iyon sa maliit na kwarto na may malinis na kama at tahimik na aircon, nakahiga ako na nakatingin sa puting kisame at naalala ang unang araw namin sa Vietnam. Naalala ko ang gabing umiyak si Nu sa harap ng restaurant sa Cambodia at pagkatapos ay tiningnan ko ang dalawa kong kaibigan na mahimbing na natutulog sa tabi ko. Hindi namin alam kung ano ang magiging Maynila bukas, ngunit may isang bagay na nagbago. Hindi lang ang sahig ng airport na mas malinis kaysa sa inaakala, hindi lang ang banyo na walang amoy, kundi isang maliit na pakiramdam sa puso na bumubulong na baka masyado nga naming hinatulan ang Pilipinas ng maaga. Sa unang umaga sa Maynila, sumilip ang sikat ng araw sa manipis na kurtina papasok sa kwarto. Si Eva at Latte ay nakayuko pa rin sa double-deck bed habang ako ay nagising ng mas maaga. Ang tunog ng mga sasakyan sa labas ng kalsada ay kakaibang mahina, hindi kasing ingay ng aming inaakala. Nang bumaba kami sa ground floor, ang amoy ng kape at sariwang inihaw na tinapay ay lumulutang. Ang parehong may-ari ng hostel ay nakatayo at inaayos ang breakfast corner. Magandang umaga po. Kumusta po ang tulog niyo kagabi? Tanong niya na may maliit na ngiti. May prutas, tinapay, jam, at sa isang sulok ay may sign na nakasulat na vegetarian corner. Maliit ngunit malinaw. May tofu, nilagang gulay, at lugaw na walang karne. Kahapon po, sinabi niyo po na kumakain kayo ng gulay, di ba po? Kaya dinagdagan ko po ang sulok na ito. Kung may gusto po kayong idagdag, sabihin niyo lang po. Ang ordinaryong mga salitang iyon ay nagpakain sa akin ng mas malakas kaysa sa karaniwan. Hindi ito isang malaking bagay. Ngunit sa paningin ng isang taong nakaramdam na mahirap lang ang maging sarili, ang maliit na sulok na ito ay parang ang unang ligtas na lugar sa trip. Habang kumakain, kinuha ng may-ari ng hostel ang isang mapa at gumuhit ng ruta patungong istasyon ng LRT. Mula Arroceros hanggang Quiapo, hindi po mahirap. Maglakad lang po kayo patungo sa istasyon sa sulok ng Eskinita, sumakay po ng 2003 istasyon at makakarating na po kayo. Kung gusto nyo pong pumunta sa simbahan sa malapit, mayroon po ditong maliit at tahimik na simbahan. Hindi po gaanong maraming turista. Pagkatapos ng almusal, lumabas kami ng hostel at naglakad sa maliit na eskinita. Ang mga street food vendor na nagtitinda ng puto at kakanin ay nakahanay sa gilid ng kalsada. Ang mabangong amoy ay dumating sa aking ilong. Ang mga Pilipinong nakasuot ng pangtrabaho ay nakapila upang bumili ng almusal ng maayos. Walang sumisingit, walang sigawan upang tumawag ng customer. Lahat ay mukhang abala ngunit hindi magulo. Ang bangketa ay hindi perpekto sa lahat ng bahagi, ngunit walang tumpok ng basura, walang nakabarang tubig na parang lawa gaya ng nakita namin. Tahimik kaming naglakad, ngunit ang aming puso ay dahan-dahang lumuwag mula sa self-defense mode ng paunti-unti. Nang makita namin ang sign na LRT Arroceros sa harap, huminto kaming tatlo at tumingala sa escalator. Tingnan mo, parang sa video review, sabi ni Latte, bago kami mahinang tumawa sa sarili, na minsan ay inakala na ang lahat ng video review ay masyadong magandang larawan. Sa platform, may dilaw na linya sa harap ng pintuan ng tren. Ang mga tao ay automatikong nakapila sa likod ng linyang iyon. Sa tabi ay may arrow na nagtuturo sa mga taong bababa bago sumakay. Walang opisyal na nakatayo at sumisigaw. Walang galit na boses. Ngunit ang lahat ay sumusunod na parang natural na lang. Dumating ang tren sa oras. Bumukas ang pinto. Lumabas muna ang mga tao sa loob ng tren ng may ritmo. Pagkatapos, dahan-dahang pumasok ang mga naghihintay. Walang tulakan, walang sumisingit. Halos hindi namin kinailangan gumamit ng lakas upang makatulak. Sa loob ng tren, sapat lang ang lamig ng aircon. Ang mga plain na upuan ay nakahanay. Mahina ang mga usapan, parang nasa isang maliit na aklatan. Ang mga sign ng istasyon, sa Tagalog at Ingles, ay tumatakbo kasabay ng anunsyo. Tumingin ako sa paligid at naalala ang bus sa Cambodia,
ang malakas na musika at tawanan. Kung ikukumpara sa lugar na ito, kung saan tila alam ng lahat ng hindi kailangan isulat na ang espasyong ito ay para sa lahat, huwag mong pahirapan ang iba. Nagpalit kami ng tren sa isang istasyon, lumabas sa isang skyway na konektado sa isang malaking shopping mall. Sa ibaba ay ang kalsada na puno ng sasakyan ngunit dumadaloy ng maayos. Walang mahabang busina, walang sigawan. Ang langit ng Maynila sa umaga ay nababalutan ng manipis na ulap. Ngunit nakaramdam kami ng gaan kaysa sa aming puso sa dalawang bansang pinuntahan namin. Sa food court, natuto kami ng isa pang bagong sistema. Kailangan mong mag-load ng card bago mag-order ng pagkain mula sa iba't ibang tindahan. Sandaling tumayo ako na nakatingin sa menu board ng medyo nalilito. Hanggang sa ngumiti ang isang empleyado ng restaurant mula sa isang tindahan at nagtawag, "Kumakain po ba kayo ng gulay? Dito po kayo. Ngayon po, mayroon po kaming gulay na adobo, pinakbet, at gulay na sinigang. Kung hindi po kayo mahilig sa maanghang, pwede po naming hiwalayan ang sili." Walang tawa, walang mapanghusgang tingin, tanging intensyon na ipaliwanag sa amin kung ano ang ano. Tiningnan ko ang plato ng kanin sa harap ko na puno ng berde, kahel, at puti ng iba't ibang uri ng gulay at bigla kong naramdaman na parang inaalagaan ako ng isang estranghero sa paraang hindi ko naramdaman sa loob ng maraming linggo. Kinahapunan, naglakad kami sa Skyway papunta sa kabilang panig bago dumaan sa isang 7-Eleven malapit sa istasyon. Ang mga street food cart sa labas at ang puting ilaw sa loob ng tindahan ay perpektong naghihiwalay. Ang mga produkto ay nakahanay ng maayos, malinaw ang presyo sa bawat isa. Walang presyo na nagbago dahil lang sa kami ay turista. Nang hawakan namin ang aming merienda at inumin upang magbayad, bahagyang yumukod ang babaeng cashier. "Mabuhay po. Gusto niyo po ba ng plastic bag? Kung hindi po malayo, hindi na po kailangan ng plastic bag para makatulong po sa pagbawas ng basura." Ang maikling pangungusap ay nagpatingin muli sa amin sa isa't isa. Nakita namin ang salitang paggalang at pag-iisip sa kapwa na nakatago sa isang ordinaryong tanong tungkol sa plastic bag. Pagsapit ng gabi, sumakay kami muli ng LRT pabalik sa Arroceros. Ang ilaw sa kalsada ay sumisilip sa bintana na parang mga linya. Ang ilang tao sa tren ay nakapikit, ang ilan ay nagbaba. Ang ilan ay nagse-cellphone, ngunit walang sinuman ang nagpaparamdam ng inis sa iba. Nang maglakad kami pabalik sa eskinita patungo sa hostel, may mahinang tahol ng aso mula sa isang bahay. Ang amoy ng bulaklak sa gabi ay mahina. Ang tindahan ng kakanin ay nakapatay ang ilaw. Tanging isang maliit na ilaw sa harap ng tindahan ang naiwan. "Ang dami nating nilakad ngayon, ano?" sabi ni Latte habang naglalakad sa tabi ko. "Pero kakaiba, hindi ko naramdaman na kailangan nating lumaban sa kahit ano," sagot ko. Tahimik na sumunod si Nu bago mahinang nagsalita. "Baka ang kalayaan ay hindi nakasalalay sa paggawa ng anumang gusto natin, kundi sa pamumuhay ng hindi kailangang mag-ingat sa bawat segundo tulad ng dati." Sabay kaming tumahimik. Sa loob ng puso ng bawat isa, alam naming ang araw na ito ay hindi lang isang araw ng paglalakbay sa isa pang kabisera, kundi isang araw na nagparamdam sa amin na mayroon pa ring sulok sa mundong ito, kung saan ang mga tao ay maaaring maglakad ng magkalapit, nang hindi kailangan tapakan ang mga sugat ng bawat isa. Kinabukasan, ang Maynila ay parang isang bagong lungsod, kahit na pareho pa rin ang langit. Nagkasundo kami na hindi na pupunta sa mga mall o sikat na lugar, kundi susubukan namin maglakad sa likod ng eskinita ng hostel. Iminungkahi ng may-ari ng hostel ang isang maliit na simbahan. Sinabing, hindi po ito sikat, pero ang mga tao po dito ay talagang pumupunta at nagdarasal. Kaming tatlo ay naglakad sa mga kahoy na bahay at lumang tindahan. May mga nagbebenta ng simbang gabi sa harap ng isang lumang tindahan. Nang lumiko kami ng kaunti, lumitaw ang isang maliit na sign ng simbahan. Ang lumang kahoy na pinto ay nakabukas ng bahagya. Hindi ito kalakihan sa loob ngunit tahimik na naririnig ang tunog ng mga ibon sa puno. Ilang Pilipino ang dahan-dahang pumasok. Ang ilan ay may dalang bulaklak, ang ilan ay may dalang kandila. Dahan-dahan silang naghubad ng sapatos, bahagyang yumuko bago umakyat sa altar ng simbahan. Walang nagsasalita, walang nagtataas ng watawat. Tanging ang mahinang tunog ng mga kampana na nagbabanggaan. Umupo kami sa isang kahoy na bangko sa gilid, tinitingnan ang isang matandang babae na nakaluhod at nagdadasal ng isang bagay na hindi namin naiintindihan, ngunit nakaramdam kami ng kakaibang kapayapaan. Sa aking isip,
Biglang sumilay ang ideya na baka ang tahimik na pananampalataya na ito ang nagpapanatili sa magulong lungsod na hindi nilalamon ang mga tao ng tuluyan. Pagkatapos lumabas sa simbahan, binuksan namin ang mapa sa telepono na may intensyong pumunta sa isang maliit na cafe na ni-review ng mga lokal, ngunit ang internet signal ay nagloko. Ang mapa ay umikot-ikot, ayaw mag-load ng mga kalsada. Ang kalsada na dapat ay tuwid ay naging mga araw na nagdala sa amin sa maling eskinita. Ang sikat ng araw sa umaga ay nagsimulang uminit at ang pawis ay lumabas sa aking likod. Nagtanong si Nu na may pag-aalala. Naligaw na naman ba tayo? Tumingin ako sa paligid at puro bahay at sari-sari store lang ang nakita, walang kahit isang sign sa Ingles. Ang alaala ng pagiging hindi pinapansin kapag nagtatanong ng direksyon sa nakaraang bansa ay biglang sumilay sa aking isip. Habang nakatayo kami na nagdadalawang isip sa harap ng isang maliit na karinderya, isang babaeng nasa edad na nag-aayos ng mga supot ng ulam ang tumingin sa amin. Tinitigan niya kami sandali bago ngumiti at nagtanong, "Naligaw ba kayo mga anak? Saan po kayo pupunta?" Inabot ko ang aking cellphone upang ipakita sa kanya ang pangalan ng cafe sa Ingles. Kumunot ang kanyang noo sandali. At pagkatapos ay tumawa. "Ay, ang tindahan na iyan ay nasa likod lang. Pero kailangan niyo pang umikot sa kabilang eskinita. Ihahatid ko kayo sa kanto, baka lalo kayong malito." Sinubukan naming tanggihan. "Hindi po, salamat. Kaya na po namin maglakad, nakakahiya po." Ngunit umiling siya. "Hindi po kailangan mahiya mga anak. Tayong mga Pilipino ay masyado nang nahihiya. Kung hahayaan ko kayong maligaw, ako ang mahihiya sa sarili ko." Ang salitang mahihiya sa sarili ay nagpatwa sa amin. Dahan-dahan siyang naglakad, pinagsabihan kami na mag-ingat sa mga motorsiklo sa kanto ng eskinita bago ituro ang maliit na puting sign ng cafe. "Ayan, nakarating na kayo. Magpahinga muna kayo, baka mainitan kayo." Yumukod kami sa kanya at nagpasalamat. "Salamat po aling. Mag-enjoy po kayo sa inyong trip mga anak." Kinawayan niya kami bago bumalik sa kanyang tindahan na parang walang nangyari. Sa maliit na cafe, umorder kami ng inumin at umupo sa malamig na aircon ng matagal hanggang sa nagpasya kaming sumakay muli ng LRT. Tumayo si Eva at kinuha ang kanyang backpack, ngunit sa sandaling lumabas kami sa harap ng tindahan, namutla siya. "Ang bag ko, ang maliit na bag ko na may pasaporte at cash." Agad na bumagsak ang aking puso. Huminto kami sa gitna ng daan, naririnig ang tunog ng mga sasakyan na dumaraan. "Naiwan mo sa mesa," sabi ni Nu. At kaming tatlo ay halos tumakbo pabalik sa cafe. Sa aking isip ay puro masasamang imahe, nawawalang pasaporte, kailangang pumunta sa embahada, hindi maaaring i-rebook ang flight ticket, kailangan hatiin ang natitirang pera. Lahat ay konektado sa karanasan na pakiramdam na kung mawala, tapos na. Ang pinto ng cafe ay itinulak ng mas malakas kaysa sa dati. Ang parehong babaeng empleyado ay lumingon ng gulat bago ngumiti ng nakahinga. "Ang itim na bag po, di ba?" Iningatan po namin. Kinuha niya ang maliit na bag mula sa likod ng counter at inilagay sa mesa sa harap namin. Natakot po kami na baka magulat kayo kung bumalik kayo at wala ito, kaya inilagay po namin dito. Hindi pa po namin binuksan ha. Agad na binuksan ni Eva ang zipper. Lahat ay nandoon, pasaporte, card at cash. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang labi bago tahimik na umagos ang luha. Tinakpan ni Latte ang kanyang mukha habang ako ay nakaramdam na parang may bumara sa aking lalamunan. "Maraming salamat po, maraming salamat po talaga," paulit-ulit kong sabi. Ngumiti lang ang empleyado at sumagot, "Walang anuman po. Mahalaga po ang gamit na ganyan. Ayaw din po naming mawala. Mabuti na lang at nakabalik po kayo agad." Lumabas kami sa cafe muli. Sa pagkakataong ito, hindi lang ang aming katawan ang magaan, kundi ang aming puso rin ay naging mas magaan. Parang may isang tao na dahan-dahang idinidikit ang mga sirang piraso ng tiwala pabalik, isa-isa. Kinagabihan, sumakay kami muli ng LRT. Puno ng tao ang tren ngunit hindi masikip. Ang mga upuan sa tabi ng bintana ay puno ng mga trabahador na mukhang pagod. Nang huminto ang tren sa isang istasyon, isang buntis na babae ang sumakay, ang isang kamay niya ay hawak ang kanyang bag. Nagkatinginan kami ni Nu bago gumalaw upang tumayo, ngunit biglang tumayo ang isang Pilipinong lalaki na nakaupo sa harap namin. Ngumiti siya ng bahagya sa amin at sinabing, "Maupo na po kayo, ako na lang po ang tatayo." Pagkatapos ay bumaling siya sa babae at sinabing, "Sige po,
Maupo po kayo. Bahagyang yumukod ang buntis na babae at nagpasalamat. Walang kumuha ng cellphone para mag-video, walang palakpakan. Tanging ang ordinaryong pagiging sensitibo. Tiningnan ko ang eksena at naalala na, nang kami ay nasa bus sa nakaraang bansa, tahimik lang kaming nakaupo dahil sa takot sa tingin ng ibang tao, takot na baka magmukha kaming kakaiba kung tatayo kami. Dito, kabaligtaran ang lahat. Nang gabing iyon, umupo kami sa rooftop ng hostel. Ang mainit na hangin ay dumadaan sa mga mabababang gusali sa aroseros. Ang ilaw mula sa mga bintana ng bahay ay parang maliliit na tuldok sa lahat ng dako. Ilang beses na tayong tinulungan ngayon, ano? Tanong ni Late. Hindi ko na mabilang, sagot ko sabay mahinang tawa. Tumingin si Nu sa kalsada sa eskinita. Ang kakaiba ay, ngayon, ako mismo ay namulot ng maliliit na basura na nakita ko sa bangketa at inilagay sa basurahan nang hindi ko namamalayan kung kailan ko iyon ginawa. Tahimik kami sandali bago dahan-dahang nagsalita si Eva. Baka hindi lang tayo ang nakakita ng kabutihan ng mga Pilipino, kundi ang kabutihan nila ay dahan-dahang nagbabago sa atin. At sa katahimikan sa rooftop ng gabing iyon, alam namin na ang bansang aming hinatulan sa eroplano ay dahan-dahang nagsusulat ng bagong kuwento sa aming puso nang hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Isang umaga, bago ang araw ng aming pagbabalik sa Europa, nakaupo kami sa maliit na kainan ng hostel. Ang mapa ng Pilipinas ay nakabukas sa mesa. Hinawakan ni Eva ang daliri niya mula Maynila pataas ng bahagya. Subukan kaya nating lumabas ng lungsod, kahit isang araw lang, okay na rin. Narinig ito ng may-ari ng hostel. Ngumiti siya at itinuro ang isang maliit na tuldok sa mapa. Kung gusto niyo po ng kasaysayan at sariwang hangin, inire-rekomenda ko po ang Taal Heritage Town, hindi po malayo kung magsabas. Makikita niyo po ang lumang bayan at ang tunay na buhay ng mga tao. Wala pang isang oras, nakatayo na kami sa terminal ng bus ng Maynila, ang lumang gusali, matataas na kisame. Ang anunsyo ng bus ay nagsasalamuha sa tunog ng gulong ng bagahe na hinihila sa sahig. Bumili kami ng ticket sa third class. Napakamura kaya't kailangan naming magtanong ng paulit-ulit kung tama ba. Ngumiti lang ang empleyado at sumagot, "Opo, tama po. Ordinaryong pamasahe lang po, pero maganda po ang tanawin." Sa bus, karamihan sa mga Pilipino ay nakaupo ng komportable. Ang ilan ay mahinang nag-uusap, ang ilan ay natutulog gamit ang bag bilang unan. Ang hangin mula sa bukas na bintana ay dumadaan, nagpapalamig sa pawis sa aming batok. Isang pamilya ang nakaupo sa harap namin. Ang ina ay nagbabalat ng dalandan. Ang maliit na anak na babae ay nakaupo na iniindayog ang mga paa. Nang makita niya kami na nakatingin, inabot niya ang isang hiwa ng dalandan. Agad na bumaling ang kanyang ina at nagsalita sa Ingles na may punto. "Subukan niyo, anak, matamis." Nakakahiya, ngunit ngumiti kami at tinanggap, nagpasalamat at pinagsaluhan ang lasa. Hindi lang ito ang tamis ng dalandan, kundi parang may pagmamahal na halo. Nang makarating kami sa Taal Heritage Town, umupa kami ng bisikleta mula sa isang maliit na tindahan malapit sa istasyon. Tinanong kami ng may-ari, "Marunong ba kayong magbisikleta, mga anak?" Sa ilang bahagi ng kalsada ay maraming sasakyan. Kailangan dahan-dahan lang. Yumuko siya at inayos ang upuan upang akma sa aming taas. Isa-isa niyang tiningnan ang preno bago idiniin. "Kung maligaw po kayo o magkaroon ng problema ang bisikleta, tawagan niyo lang po ako. Ang numero ko po ay nasa papel na ito." Nagbisikleta kami sa mga kahoy na bahay sa tabi ng ilog, dumaan sa mga lumang simbahan at sirang monumento na nakatayo pa rin ng matayog. Ang langit ng araw na iyon ay mas malinaw kaysa sa lahat ng araw mula nang dumating kami sa Timog Silangang Asya. Ang hangin ay nagdala ng amoy ng lupa at damo, naiiba sa amoy ng malaking lungsod. Habang nag-enjoy sa tanawin sa gilid, si Late na bahagyang nangunguna ay aksidenteng naipit ang gulong sa gilid ng bangketa, nawalan ng balanse ang bisikleta at bumagsak sa gilid. Malakas na tunog ng bakal na tumama sa lupa ang narinig kasabay ng maikling sigaw niya. "Late!" Agad kaming bumaba ni Nu sa bisikleta at tumakbo palapit sa kanya. Ang kanyang tuhod ay gasgas at dahan-dahang lumabas ang dugo. Puno ng alikabok ang kanyang kamay. Namutla ang kanyang mukha, puno ng pagkagulat. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa alaala ng pagiging hindi pinapansin sa mga nakaraang bansa. Tumingin kami sa paligid ng nagmamadali, hindi alam kung ano ang gagawin. Mukhang malayo ang mga tindahan.
biglang bumukas ang pinto ng isang sari-sari store sa tabi ng kalsada. "Anong nangyari sa inyo, mga anak? Nabali ang tuhod mo. Halika, umupo muna kayo sa loob ng tindahan," sabi ng isang babaeng nasa edad na may matabang pangangatawan habang lumalabas at inaalalayan si Latte sa lilim. Kinuha niya ang first aid box mula sa estante sa likod. Maingat niyang nilinis ang sugat gamit ang saline solution. "Baka masakit ng kaunti, anak. Tiisin mo lang, gagaling din iyan," sabi niya sa malambing na boses na parang isang ina na umaaliw sa kanyang anak. Tahimik kong tinitingnan ang eksena na iyon. Ang puso ko ay parang pinisil muli, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat na hindi ako makapagsalita. Kinuha ni Nu ang kanyang pitaka upang bayaran. "Salamat po sa gamot at sa abala," sabi ko. Agad na umiling ang babae. "Hindi po kailangan, anak. Maliit na tulong lang po ito sa may sakit. Tayong mga Pilipino ay nabubuhay dahil sa pagtutulungan natin ng ganito. Kung may bumagsak sa harap ng aking tindahan at hindi ko tulungan, hindi ako makakatulog." Ang pangungusap na iyon ay tila nagpakita ng isang bagay sa akin. Sa aking isip ay bumalik ang imahe ng batang lalaki na nahulugan ng gamit at tumakbo ako upang pulutin sa Hanoi. At noong ako mismo ay dumaan sa isang taong bumagsak sa Europa nang iniisip na hindi ko ito problema, pagkatapos mailagay ang benda sa sugat, nagpakulo pa ang babae ng mainit na tsaa para kay Latte. "Uminom muna kayo at magpahinga hanggang mawala ang gulat bago kayo magpatuloy, anak. Huwag niyo pilitin, baka himatayin kayo sa daan." Paulit-ulit kaming nagpasalamat sa kanya bago kami lumabas ng tindahan at nagpatuloy sa pagbisikleta. Sa pagkakataong ito, hindi kami nag-usap ng matagal. Hinayaan lang namin ang tunog ng gulong ng bisikleta at ang tunog ng dahon na nagbabanggaan ng magsalita sa aming damdamin. Kinahapunan, isinauli namin ang mga bisikleta at naglakad upang umupo sa tabi ng ilog. Nakita namin ang araw na dahan-dahang bumaba sa likod ng lumang simbahan. Ang tunog ng mga bangka ay dahan-dahang tumatakbo sa ibabaw ng tubig, sumasalamin ang kumikinang na gintong ilaw. Hindi ko akalain na ang isang taong nagsabi na ang Pilipinas ay sigurado namang magiging kasing gulo lang ng ibang lugar ay uupo dito at magmumuni-muni dahil may Pilipinong nanggamot ng sugat, mahinang sabi ni Eva habang tinitingnan ang tuhod ni Latte na may benda. Mahabang buntong hininga si Nu. Hindi lang ito tungkol sa malinis na lungsod o magandang sistema. Ito ay ang pakiramdam na kung bumagsak kami dito, may isang tao na tatakbo upang magtanong kung masakit ba, hindi lang magkunwari na hindi nakakita. Sa pagbalik sa Maynila sa parehong tren, nakaupo kaming tatlo ng magkakasama, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi kami abala sa pagse-cellphone o pagtulog. Kinuha namin ang isang maliit na notebook at nagsulat ng isa-isa kung ano ang dapat naming ikwento sa aming pamilya. Isinulat ko ang unang pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi isang lungsod sa postcard at hindi rin ito ang stereotype sa balita, kundi ito ay ang kamay ng aling na mabilis na umalalay sa amin nang bumagsak kami. Ito ay ang salitang walang anuman na nagparamdam sa amin na may halaga pa rin kami sa mata ng isang estranghero. Idinagdag ni Latte sa ilalim, "At kung may magsabi na ang Pilipinas ay isa pang magulong bansa, isang araw ay kailangan kong ikwento sa kanya na mayroong maraming ordinaryong tao doon na nagbalik ng tiwala sa mga tao sa 3 Olandes na dalaga na halos nawalan na ng pananampalataya." Gumagalaw ang tren papasok sa Maynila sa gabi. Ang mga ilaw sa matataas na gusali ay dahan-dahang lumilitaw, isa-isa. Maaaring ito ay ilaw lang sa kabisera para sa marami, ngunit para sa amin, ang mga ilaw na iyon ay isang tahimik na paalala. Huwag na ulit hatulan ang buong bansa batay sa mga kwento na hindi mo pa nakikita ng sarili mong mga mata. Nang makabalik kami sa Netherlands, ang langit ay kulay abo, gaya ng nakasanayan. Ang malamig na hangin ay mas malakas kaysa sa Maynila, ngunit sa aking isip ay may imahe ng kabilang panig ng mundo na nakapatong, ang mga ilaw mula sa LRT, ang mahinang mabuhay po sa 7-Eleven, at ang ngiti ng aling na tumulong ng gamot ng sugat ni Latte. Ang aming pang-araw-araw na buhay ay dahan-dahang nagbago nang hindi namin namamalayan. Sa pagpila sa coffee shop, hindi na kami sumisingit, hindi na kami bumubuntong hininga sa harap ng iba tulad ng dati. Sa tren sa bahay, kung makita namin ang matanda na sumasakay, mas madali na kaming tumayo nang hindi naghihintay na may tumingin o pumuri. Si Nu mismo ay nagsimulang mamulot ng maliliit na basura na nakita niya sa lupa sa unibersidad at inilagay sa basurahan.
Sabi niya, kung kaya ng mga Pilipino na gawin ng walang reklamo, kaya rin natin. Maraming kaibigan ang nagtanong, kumusta ang Pilipinas? Magulo ba? Delikado ba? Nagkatinginan kami at ngumiti bago sumagot, kung hahanapin mo lang ang kaguluhan, iyon lang ang makikita mo. Ngunit kung bubuksan mo ang iyong puso at titingnan ng mabuti ang mga tao, makikita mo ang isang bansa na nagturo sa iyo na igalang ang iba hanggang sa mas lalo mong mahalin ang sarili mong bayan. Itinuro sa amin ng Pilipinas na ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng anumang gusto mo, kundi ang pamumuhay sa isang lungsod kung saan hindi sinasaktan ng mga tao ang isa't isa dahil sa pagiging makasarili. Nagturo ito sa amin na pahalagahan ang mga simpleng salita tulad ng walang anuman, tutulungan kita. At kung gusto nyo pang makarinig ng mga ganitong kwento tungkol sa isang bansa na maraming tao ang nagkakamali ng pagkaunawa, ngunit puno ng mabuting puso, paki-follow po ang aming channel. I-like, mag-comment at baguhin ang inyong pananaw. At baka matuklasan nyo na mayroon pa ring magandang sulok sa mundong ito na naghihintay na makita natin ng sarili nating mga mata, higit pa sa kwento ng balita.